Magandang gabi po. Ang pangit ko naman dyan. Magandang gabi po sa bawat isa. Tag na po tayo. Ang lamig. Magandang gabi po sa inyo. Okay lang po ba yung audio ko? Good evening, everyone! Magandang gabi din. Hello. Kumusta po kayo? Sige po, let's start in a few minutes. Bigyan ko lang kayo ng time na mag-tag. Thank you, Lay, for checking the audio. Ang lamig kaya. Ramdam niyo na ba yung yung simoy ng Pasko? Lamig na, no, ng paligid. Thank you for tagging, for continuously tagging. Nawa ay maitag din natin syempre yung mga friends natin na hindi talaga natin nakakasama sa church. 'Di ba? Yung goal natin to speak life din sa kanila eh. So, let's try to reach out itong mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga family members na gusto niya talagang makapakinig ng Word of God, ng truth, no, na nagbibigay buhay. So, ayan. Sila actually yung yung goal. Na makapakinig sila at makasama natin kahit sa ganitong platform lang. Okay. At dahil dyan, natapos na ang aking 5-minute na audio. So, magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating gawain, ang Speak Life live stream. At nandito na po tayo ngayon sa day 96. Wow, grabe, no? Palakpak. Wala akong wala akong audio effects, pero
Ayan, salamat sa Lord, no, na nandito na tayo sa day 96. 4 days na lang. Grabe. Mamimiss nyo ba? Sino dito mamimiss ang, ang Speak Life live stream, yung pagtatag? Ayan. Hindi man natin na perfect yung 100 days. This will be uploaded sa ating official na YouTube page ng Speak Life. So, pwede nyo po doon balikan. Pwede kayong mag-binge watch after 100 days. Okay? So, ayan. Continue tagging lang as I continue din itong aking pagsasalita sa gabing ito. So, good evening sa 13, 14 viewers ko at the moment. Ako nga po pala si Sister CJ ng Antipolo, FOM Antipolo. So, ayan, samahan niyo po ako ngayong gabi as we continue to share itong mensahe ng ating Lord na, sabi ko nga kanina, na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. So, samahan niyo po ako sa pagsisimula ay tayo po muna yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpupurik, nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa 96 days na patuloy mo po kaming sinasamahan sa pamamagitan ng gawain na ito. Dalangin namin, Lord, na mahayag ang iyong pangalan at marinig ng bawat sa amin ang iyong mensahe para sa gabing ito dahil nalalaman namin, Lord, na hindi aksidente kung ano man po, Panginoon, yung direksyon ng iyong mensahe at alam namin na ito yung pangangailangan namin para sa gabing ito. May we be reminded of your love para sa bawat isa sa amin at dalangin namin, Panginoon, ay handa mo ang puso ng bawat isa na tagapakinig at higit sa lahat, ako po nagagamitin mo sa gabing ito ay pakasamahan mo, Panginoon, at ikaw po, Lord, ang patuloy din na magsalita on behalf of me, Lord, na hindi ako yung makita, kundi yung greatness mo at yung faithfulness mo sa aking buhay. Maraming salamat po, Lord, sa mga tao na patuloy po na sumusuporta at sumusubaybay sa aming gawain. Dalangin po namin, Lord, na hindi matapos sa 100 days kung ano man po yung mga naitanim mo sa puso ng mga diligent na naging tagapakinig namin, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain na ito. Sa iyo po ang gabi na ito, O Lord. Ikaw ang mahayag, ikaw ang mataas, ikaw ang madakila, Panginoon, sa aking pagsasalita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Ayan, wow, dumami. Thank you, Lord. So, good evening ulit. So, ayun, ako nga po ulit si CJ ng FOM Antipolo. And nandito na tayo sa day 96 of Speak Life. Sana may mga bago tayong viewers. Hindi ko kayo nakikita, pero nawa, ay, kung bago ka, itong Speak Life live stream na ito, kung may nagtag sa iyo at na-view mo ito, ang gawain na ito ay sa pangunguna ng Speak Life National Ministries. So, kami ng mga taga FOM Antipolo, Dulong Crusher, Bicol, ay, ayan, araw-araw na may tagapagsalita, tagapaghatid ng mabuting balita ni Jesucristo na naglalayon na magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin, magbigay ng encouragement, magbigay ng pag-asa para sa bawat isa sa atin. So, nawa ay samahan nyo kami sa gabing ito at hanggang sa pagtatapos ng session na ito sa gabing ito ay nawa ay nakasubaybay ang bawat isa sa atin. So, simulan ko na muna sa pagbibigay ng maikling testimony. Ayon, una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Lord sa araw na ito for continuously sustaining me talaga. Dahil alam niyo naman, pag adulting, hindi maiwasan, madami talagang ginagawa. Sabi ko nga kagabi doon sa kausap ko, sana humaba yung oras. Sana hindi lang 24 hours. Kasi hindi pwede eh. Sa kabila ng pagka-busy, nagpapasalamat ako sa Lord kasi siya talaga yung nagsusustain, nagbibigay ng panibagong kalakasan sa ating katawan na limitado.
At nagpapasalamat ako sa Kanya sa patuloy na paggabay, sa patuloy na pagpapaalala, pagtuturo, pagtutuwid sa bawat isa. Especially sa akin, maraming mga realizations. Malapit nang matapos ang taon, pero araw-araw pinatunayan ng Lord kung gaano siya ka-faithful sa kanyang mga pangako. Papasalamat din ako sa Lord sa gawain na ito, sa Speak Life livestream. Naranasan kong maging lead yung unang-unang beses kaming nag-Speak Life livestream at hindi siya biro. Kaya, ayan, advance shoutout sa mga leads natin. Ana, Leia Joy, saka si Pastora Mirna. Grabe, ang sisipag po talaga nila. At mahirap yon, mahirap maging lead, mahirap mag-coordinate, mahirap i-make sure na lahat ay magpa-participate. Pero sa tulong ng Lord, alam ko na marami silang natutunan. At nawa tayo din na mga nag-join at mga naging tagapakinig ay marami din tayong realizations at napulot sa pamamagitan ng gawain na ito. So, ayun, nagpapasalamat ako sa Lord sa gawain na ito kasi sabi ko nga, araw-araw, iba-iba yung nahihit na pangangailangan, na need, no? Kaya, naririnig ko madaming mga nadi-discourage daw sila, nahihiya kasi hala baka parang wala namang sa isa yung mga nasabi ko, yung mga naging speakers natin. But I want to assure you all na inalaw ng Lord na kayo yung mapili, kayo yung magsalita for a reason. Alam ko na yung mga tagapakinig on that day, yun yung kailangan nila. And I also believe na ngayon, kung ano man yung magiging mensahe ng Lord sa atin sa gabing ito, ayun yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, ayun, that's something to be grateful for, no? Na hindi na yan ng Lord na matapos yung araw na hindi na ipapahayag kung ano man yung nais niya na marinig ng bawat isa sa atin. At yun naman talaga yung goal nitong Speak Life live streaming natin. From the name itself, to speak life dun sa mga tao na nangangailangan na ito. Kaya it is really a great privilege to be a part of this. Kahit na tagapakinig ka, alam ko na may gagawin ng Lord, no? At magbubunga itong gawain na ito. At hindi matatapos sa 100 days kung ano man po yung mga naitanim sa atin. Okay, so moving forward, patuloy ko po na itinataas ang Lord sa gabing ito. Ayan. So, move forward na ako. It's been 19 days na pinag-uusapan natin yung same na tema natin. Preparing the cities for the return of the King. Na matatagpuan sa Isaiah Chapter 60. Okay. So, nawa ay marami na kayong naging notes. Yan, it's important to take notes kasi tayong mga tao, limitado yung kaisipan natin eh. So, makakalimutan natin yan. Baka nga, mamaya lang, pagtas nitong live stream, nakalimutan nyo na yung sinabi ko eh. Kaya, very important na kapag may nare-realize tayo, we take notes para may nababalikan tayo. And personally, it's very helpful. So, ayun. I hope ang bawat isa ay ready na sa kikinig. Okay. So, almost patapos na itong ating Speak Life. Itong pag-uusapan natin ay magpapatuloy sa Isaiah chapter 60. So, samahan niyo po ako muna na basahin. Mag-focus tayo doon sa verses 10 to 15 since ito yung naging sentro din ng ng sermon last Sunday. So, Isaiah chapter 60 verses 10 to 15. Basahin ko po. 10. Itatayo ng mga dayuhan ang mga kuta at ang kanilang mga hari ay maglilingkod sa iyo. Sapagkat sa aking poot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ako sa iyo ay naawa. Magiging laging bukas ang iyong mga pintuan, hindi isasara sa araw o sa gabi man, upang ang mga tao ay magdala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ang nangunguna sa hanay, sapagkat ang bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay.
Ang mga bansang iyon ay malilipol ng lubusan. Ang kaluwalhatian ng Lebanon ay darating sa iyo. Ang puno ng sipres, ng abeto at ng pino na magkakasama upang pagandahin ang dako ng aking santuaryo. At aking gagawing maluwalhati ang lugar ng mga paa ko. At ang mga anak nila na umapi sa iyo ay paroroong nakayuko sa iyo. At silang lahat na humamak sa iyo ay yuyukod sa talampakan ng mga paa mo. At gagawin kanilang ang lungsod ng Panginoon, ang Siyon ng banal na Israel. Yamang ikaw ay napabayaan at kinamuhian, na anupat walang tao na sa iyo ay dumaraan. Gagawin kitang walang hanggang karilagan, na sa maraming salinlahi ay kagalakan. Amen. Okay, so sige nga for icebreaker lang, kung may natatandaan kayo na naalala nyo ba kung ano yung background ng Israel as this was written? Ano ba yung sitwasyon nila during this time? Abang ako sa comment section. Ano ba yung naalala nyo na mga na-explain ng mga exhorters natin kung ano yung background ng Israel during this time? Ano ba yung karanasan nila during this time? And actually, itong Isaiah chapter 60 is a prophecy. Okay, so during this time na napahayag ito sa kanila, ano ba yung sitwasyon nila? Maganda ba yung sitwasyon nila? Or nasa dark phase of their lives ba sila? Sabihin kung dark? Comment dark? Or comment ano ba? Light? Pero ano ba yung sitwasyon ng Israel during this time? Okay. So, during this time na this was spoken, talagang sabi nga, it was a time of real darkness, literally and spiritually. Grabe yung karanasan nila ng Israel during this time. They were in exile. Sino dito nakapanood ng anong pangalan no? Nung movie, nung teleserye na yun, yung Pulang Araw ba yun? Pulang Araw ba yun? Pulang Araw, di ba? Alam nyo ba yung Pulang Araw? Yung palabas sa TV na sinasakop ng Japan yung Pilipinas. Siguro, kung i-imagine niyo para lang magkaroon tayo ng imagination, ng illustration sa ating mga isip. Pero during this time na nasulat to, ganun din kadilim, ganun din kagulo, kung ano man yung nararanasan ng paligid, darkness. Thank you, Mama Chi! Salamat po, Mama Chi, sa iyong pagsagot. Tama po yun, Mama Chi. Diba? Kung napanood niyo yung teleserye na yun, grabe din, maiiyak talaga pagka pinapanood mo kung ano yung nangyayari doon sa mga tao, ganyan, grabe yung kaguluhan, grabe yung mga ginagawa ng mga kalaban nila. And kapag ini-imagine ko kung ano yung nangyayari, yun yung naiisip ko. But I think it's something worse than kung ano man yung nai-imagine natin. So imagine niyo kung ano yung nararamdaman ng mga tao doon. For sure, they are covered in so much confusion, so much fear, no, during that time. Tayo, sa panahon natin ngayon, di natin naranasan kung ano man yung kung kagaya nun. Parang yung pinaka-worst na siguro sa panahon natin ngayon is yung pandemic. Wherein, ganun din yung pakiramdam, di ba? Pakiramdam natin, sobrang dilim ng paligid, sobra yung confusion, sobra yung uncertainty, sobra yung takot. Binalot talaga tayo ng takot ng mga panahon na yun. But, etong chapter 60 na ito, unang-una pa lang, anong sinabi ng Lord? Arise and shine, no? Even though they're in the midst of darkness, even though yung darkness nung panahon na yun is really great, yet, ang pangako ng Panginoon, His glory would rise at magiging visible siya na siyang liwanag, no? So, kung maihalin tulad natin sa panahon natin ngayon, actually, it's the same. We're living in a fallen world. We're living in the same darkness. Di man natin nararanasan yung same na talagang literal na may bakbakan sa labas.
Pero, in the spiritual realm, dun sa hindi natin, yung side na hindi natin nakikita, it is really dark, no? Sa panahon na ito. Nandito tayo sa panahon na grabe yung anxiety na nararanasan ng mga tao, grabe din yung division, grabe yung injustice, grabe yung violence. And most ng mga tao sa panahon na ito, they're losing hope, no? Maraming mga tao ngayon pagod na sa mga isipin sa buhay. Maraming mga takot dahil hindi nila sure yung hinaharap. And it's true kasi especially personally, marami akong mga nakakausap na they are dealing with the same problems. They are dealing with the same issues. And ako, hindi nakakagulat na totoo talaga na ganito yung nararanasan ng mga tao sa paligid natin. Kasi, we have been warned, no, na magulo talaga at it is really dark sa mundo apart from, lalo na kung tawag dito, hindi pa nila nakikilala kung sino yung light na ito na tinutukoy dito sa Isaiah. So, what I'm trying to say is, even though nandito tayo sa panahon na mas advanced na nga kaysa sa panahon noon, 'di ba? Even though parang lahat ng resources sa atin given sa panahon na ito, still darkness pa din yung paligid. May darkness pa rin sa paligid. At binabalot pa rin ng takot, ng confusion at uncertainty ang mundo na ito. And so, I realize na itong Isaiah chapter 60, though it is written during that time na magulo sa Israel, it has the same message for us now. Kasi same din naman, yung darkness na ito ng mundo, ng paligid natin, hindi nagbago. But, salamat sa Lord kasi yung sinasabi niya rin, yung mensahe niya rin, at yung response din ng Panginoon at paalaala ng Panginoon sa atin is also the same. Arise and shine because Jesus Christ, siya yung light na tinutukoy ko kanina. Kaya apart from Him, talagang wala tayong makikita kundi kadiliman, no? Kasi siya yung light, siya yung source ng light. Okay? Umpisa pa lang ng chapter, inintroduce na ng Panginoon ng kanyang sarili that He is the promised light. At sa panahon natin ngayon, it is already revealed that light is Jesus Christ. Siya yung source ng light. Siya yung light mismo. And kapag ka may liwanag, anong binubura nun? Yung confusion. Kasi nakakakita ka ng malinaw. So, kasama nun, nung light na iyan is yung clarity. Kasi nagiging malinaw ang iyong paningin. No? At hindi lang yun, 'di ba? Tayo nung mga bata tayo, sino dito takot sa sa dilim, hindi nakahiga ka na tapos biglang na feel mo na iihi ka. Tapos kailangan mong bumaba kaso ang dilim kasi patay na yung ilaw. Sino yung takot? Kasi walang ilaw. Pero pagka may liwanag, nabubura din or nawawala din yung takot, ama. And yung light na yun, actually, it is revealed in Jesus Christ. Sabi ko nga kanina. At mas pag-uusapan natin yan later on. So, for me, itong Isaiah chapter 60, it's obviously a chapter of hope. It is full of hope. At when I say hope, hindi lang siya basta sana po. Hindi lang wishful thinking. Hindi siya ganun. It is yung hope na ito na binibigay or tinuturo sa atin ng chapter na ito, it is confident expectation rooted sa someone who is stable, someone who is so sure, no? Biblically speaking, itong hope na ito, it means trusting kung ano man yung pinangako ng Lord sa atin. Trusting doon sa
word ng Lord sa atin, sa mga pangako ng Lord sa atin. Hindi man natin nakikita yon. It looks forward with assurance at not with uncertainty. Bakit? Kasi yung foundation netong hope na ito is anchored hindi sa circumstances, kundi, sabi ko nga kanina, someone who is sure. And of course, that is Jesus Christ. Our hope is anchored dito kay Jesus Christ. At ang Lord natin, hindi siya nakabase sa circumstances. Yung character niya at yung faithfulness niya, fixed yan. Kung ano man yung sinabi niya, kung ano man siya, kung ano man yung mga plano niya, ayun yun. Hindi siya pabago-bago ng isip. Hindi siya kagaya ng tao na, indecisive. No? Kaya, etong hope na ito na tinutukoy ko, para siyang anchor sa isang ship, no? And, alam naman natin, syempre, pag nasa dagat, hindi maiiwasan magkaroon ng mga waves yan, no? Ng strong waves at ng madilim yung paligid doon, lalo na pagkagabi na. But, kapag yung anchor niya ay firmly nakaset, it will not drift away. Yes, there will be storm. Hindi naman sinabing mawawala yung storm na yun eh. Pero, dahil yung anchor is stable, then, we are all good. In the same way, etong hope na ito, na meron tayo, it must be anchored in Jesus Christ. So that, even though, etong buhay na ito, etong mundo na ito ay napakadilim at punong-puno ng trouble, life's trouble may shake us, but etong hope na ito, it keeps us steady. Sabi ko nga, hindi naman talaga mawawala yung storm na yon. But, dahil secured yung hope na yan, we know that we are all good. We will not be shaken, we will not be moved by fear or ng kahit anumang mga confusion o anxiety pa. Bakit? Kasi we know that God will bring us safely through. At matatapos yung lahat ng mga unos na yun, dadaan lang yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi yung hope natin is anchored in Jesus Christ. At ito yung nakita ko dito sa chapter na ito ng Isaiah chapter 60. Nagbigay siya ng pag-asa sa atin, or especially dun sa mga taga Israel during this time na na-receive nila itong kapahayagan. Sabi ko nga, same message yung pinaparating ng Lord sa panahon natin ngayon. Kasi same din naman na namumuhay tayo sa mundo na madilim. Tama? Okay. And so, itong hope na ito, it brings salvation sa atin. And that means, dahil nga sinasabi ko na same yung message up until now, itong salvation na ipinangako ng Lord ay hindi lang para sa Israel, kundi para sa ating lahat. Okay? Yung naging vision ni Isaiah na all the nations are coming into God's light, it was fulfilled in Jesus Christ, no? Dahil si Jesus Christ, siyang Diyos, 100% God, na nagkatawang tao, manifested in the flesh, for us na makita, no? He is the ultimate expression of God. At nakita natin yun, naunawaan natin yung Diyos, yung makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng ginawa niya na nagkatawang lupa siya. O bumaba siya dito sa mundo. He entered in the world na punong-puno ng kadiliman at na-reveal dito ang kanyang glory. Paano? Sa pamamagitan ng kung paano siya namuhay dito, kung paano siya namatay at muling nabuhay. Okay? So, same. Itong binibigay na hope nitong Isaiah chapter 60 ay hindi lang applicable noon, kundi up until now ay
para sa atin din itong mensahe na ito. At ganun ka amazing ang Bible, ganun ka lupet ang salita ng Diyos. It is timeless. At alam nyo ba mga kapatid, hindi lahat ng tao naniniwala doon. Personally, meron ako naging experience na nung nalaman niyan that I am a firm believer of the Word of God, of the Bible, ang kanyang paniniwala daw ay luma na yon, lipas na yon. Kumbaga parang history na lang siya para sa iba. Pero, hindi. Papatunayan ng Lord sa atin na ang kanyang salita ay timeless. Kasi even nga yung time, siya din naman ang nag-create niyan. So, it is everlasting itong salita na ito na nagbibigay nga ng hope para sa bawat isa sa atin. At alam nyo ba, ayan actually yung goal ng Speak Life live stream natin. No? So, 96 days nang lumilipas. At, yun nga, yung goal nitong Speak Life live stream natin ay para ma-realize ng mga tagapakinig natin na, uy, may pag-asa, may living hope, may pangalan yon. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. And nawa sa almost 100 days na ng pakikinig natin dito sa Speak Life live stream ay mas nakikita natin yung great need natin. Great need of salvation. Great need of Jesus Christ. Sabi ko nga, napaka-fallen nitong mundo natin. At especially sa mga kabataan ngayon, sabi ko nga, grabe sila maapektuhan ng kung ano man yung nangyayari sa paligid. No? At madaling silang mag-give up, madaling makaramdam ng frustration, ng anxiety. But, kung isa ka din doon, kung nandun ka sa moment na yan, sa phase na yan, hindi aksidente na nakikinig ka sa mga oras na ito because the Lord is telling us na siya yung buhay na pag-asa, siya yung kailangan natin, lalo na kung nandito tayo sa dark times ng buhay natin. Hindi man alam ng lahat, but I know na alam ng Lord kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And so, He is encouraging each of us na siya yung kaibigan na nagpakita sa atin nung highest form ng pag-ibig. Pag nga po in-explain ko yan sa mga bata, kapag nagtuturo ako sa mga kids, sa mga outreach, ganyan, yung pagkaka-describe ko sa kanila, yung grabe-grabing pag-ibig. Yun yung pagkaka-Tagalog ko para maintindihan nila. Yung sinasabi sa John 15:13 na greatest form of love is the one that is willing to suffer, to sacrifice, even up to the point of death para sa ating para sa atin, para tayo ay mabuhay. At ang tanging nakagawa lang nun ay yung sinasabi kong hope kanina. That is Jesus Christ, no? Siya yung nag-define ng pag-ibig na kailangan ng bawat isa sa atin. No? Yung pag-ibig na siyang nagbibigay buhay. Bakit? Kasi inalay niya yung sarili niyang buhay para sa atin, para sa bawat isa sa atin. At makikita natin dyan na yung pag-ibig na yun, it is sacrificial. Diba? At dahil dito sa pag-ibig na ito, na nagbibigay ng pag-asa, may nangyari, natubos tayo mula sa ating kalagayan. Kasi, sabi ko nga po, we are living in a broken world, corrupted world, at tayo yung mga corrupted beings na nakatira dito sa corrupted world na ito. And so, salamat sa Lord kasi pinakilala, nahayag siya na natatanging pag-asa ng bawat isa sa atin. Dahil dun sa highest form of love na nagmanifest, na ipinakita at pinaranas niya, alam nyo ba, nakaranas tayo ng pagtutubos. Yung dapat
deserve ng mga corrupted beings na penalty. 'Di ba? Mag-ingat tayo sa paggamit ng salitang deserve. 'Di ba nauso 'yan, yung deserve ko to. Ganyan. Ingat. Kasi alam nyo ba kung ano yung deserve talaga ng tao? Ang deserve ng tao, maparusahan. Ang deserve ng tao, kamatayan. Dahil nga tayo yung corrupted beings na tinutukoy. At yung deserve natin is also a corrupted and dangerous na na yung destruction talaga. Yun yung deserve ng bawat isa sa atin. Pero because of this living hope na kanina ko pa pong pinagmamalaki sa inyo, siya yung nag-offer nitong pagtutubos na ito. Siya yung dahil dito sa kanyang ginawa, makakaranas tayo ng kaligtasan, ng forgiveness. So, yung kanyang pagtutubos, yung ginawa na ito ni Jesus Christ, wala tayong kahit anong ambag po dito. Hindi ito parang trabaho na kapag pinagtrabahuan natin ay marireceive natin yung sahod. Hindi. This is all a work of our Lord. At graciously, binigay niya yung kanyang sariling buhay. Ibig sabihin, may dumanak na dugo, no, na naging pambayad para i-redeem yung mga corrupted beings na tinutukoy ko kanina, which is tayo yun. Para ma-restore yung relationship natin sa Kanya at makaranas tayo ng eternal life. However, although nangyari yan, may kailangan gawin ng tao para maranasan natin itong kaligtasan na ito. John 3:16, sabi po doon, yes, binigay niya ang kanyang sariling buhay. For God so loved the world, dahil nga sa kanyang pag-ibig, yung tinutukoy ko kanina, na highest form of love, that whoever believes in Him shall not perish. Kung sino man yung maniniwala, ay hindi makakaranas nitong sinasabi kong something that we deserve, and that is death, that is the penalty. If we believe, we will not perish but have everlasting life. Kailangan manampalataya tayo dito sa living hope na ito na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin. For us to experience itong free gift of salvation ng ating Lord, kailangan manampalataya tayo. Kailangan nating maniwala, no? That it already happened. Kung yung mga tao noon, as they wait dito sa Messiah, they are looking forward. Tayo naman na nandito naman sa panahon na ito at tapos na yung kaganapan na namatay si Jesus Christ at siya'y muling nabuhay na at soon babalik siya, tayo naman looking backwards. So same yung tinitingnan for us to experience, for us to receive this salvation, mga kapatid, iisa yung tinitingnan natin. Yun yung tinutukoy ko po na redemptive work ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. At yan yung mensahe na nawa ay maunawan at maintindihan at tanggapin ng mga tao, kasi ito yung point, ito yung gospel, ito yung kailangan natin, ito yung mabuting balita na even though nandito tayo sa fallen world na ito, knowing na merong Messiah, merong Savior na nagligtas sa'yo, diba? It gives us hope, it gives us life to know na may Diyos na nagbigay at nagpakita sa atin nung sinasabi ko na grabe-grabing pag-ibig. At dahil po doon, if we believe in this redemptive work ng ating Lord, anong nangyayari? May nangyayari ulit sa atin. Kanina, ang sabi ko po, tayo yung corrupted beings, tama? Living in a corrupted world. Pero if we believe, alam nyo ba, nabibigyan tayo ng karapatan na tawaging anak ng Diyos, anak niya. Kaya, another misconception. Kala ng mga tao, lahat ng ipinanganak, lahat ng tao, anak ng Diyos. Pero hindi. Nakasulat sa Bible, John 1:12, those who will believe will be given the right to become His children. Believe. Kagaya po ng sinasabi ko kanina, for us to have a new identity, para ma-restore from being corrupted and now magiging
anak ka ng Diyos, kailangan maniwala. Yun yung pagiging born again, no? We have been born again, entering into God's family. At yung work na yan, ay wala rin tayong ambag dyan. It is pure na work ng Lord sa atin. Yung conversion na tinatawag. It is immediate, it is supernatural, and it makes us spiritually alive. From being corrupted, ngayon, new creation na tayo. At nababago yung nature natin. Kasi kapag sinabing mga corrupted beings, hindi yan marunong umibig. Ang kaya lang yan gawin, magkasala. Pero dahil dun sa ginagawa ng Lord sa atin, na conversion, ng regeneration, from being the corrupted beings, ngayon, we have been called children of God, new creation na tayo. At dahil dun, natututo na tayong umibig una sa Diyos at syempre sa paligid natin, sa mga tao sa paligid natin. So once we experience itong salvation na ito, we are now adopted into God's family. Meron na tayong new identity, sabi nga ng sabi ko nga po kanina. At syempre, ano bang ginagawa ng magulang sa kanyang mga anak? Kasama po doon ay yung pagdidisiplina ng ating Lord. Okay? Bakit? Sino nga ba namang magulang nahahayaan niyang mapahamak ang kanyang mga anak? Tama po ba? Dahil we are called children of God, syempre, ang diligent na ama ay talagang magdidisiplina yan sa kanyang mga anak. Sabi yan sa Hebrews 12:6-7. While yes, we have been we have been born again, we have been new creation if we believe. Pero bakit parte pa rin yung disiplina? Because yung pagdidisiplina po na iyan, it shapes our character, it helps us mature, okay? It helps us na mamuhay in holiness for us to resist yung pagkakasala. Iba po kasi yun yung namumuhay ka sa pagkakasala at yung nakakakomit ka ng pagkakasala. Ano ibig ko sabihin? Kapag ka born again na tayo, nag-iiba yung relationship din natin sa kasalanan. Kung dati, natural na natural sa atin na gumawa ng kahit anong kalokohan, nung corrupted being pa tayo, and we feel happy about it pa nga, ngayon, it's a different story kapag ka niredeem ka na mula doon sa nature na yun. Napipighati na ang puso mo. Okay? At, syempre, tayo bilang mga nasa laman, hindi naman sinasabi na hindi na tayo makakakomit ng mistake. Sabi nga sa 1 John, di ba? Sinungaling ang tao na nagsasabi na hindi na siya nagkakasala. We will still commit sin. Pero, iba na yung reaction natin towards sin. Na pipighati ang ating mga puso every time na tayo ay makakakomit ng pagkakasala. Bakit? Kasi, parang mga anak lang yan sa kanyang magulang. Kapag diba, na-disappoint natin yung mga magulang natin, anong nafe-feel natin, diba, we feel broken-hearted. And, ganun din yung nangyayari. Okay? Parte, itong ginagawa ng Lord na pagdidisiplina for us to live kung naaayon sa kanyang plano. Bakit? Kasi, ang nais ng Lord sa atin, hindi lang naman ma-convert tayo o maniwala tayo First step pa lang yun mga kapatid. Doon pa lang magsasimula yung ating journey towards yung tinatawag na pagpapabanal, sanctification. Dahil we are called na hindi lang magstay doon bilang mga baby, kundi kailangan mag-grow tayo sa maturity that is expected of us. Okay? And so, dahil nga ang Lord natin, siya na yung tinatawag nating Ama, naging anak na niya tayo, every time na lilihis tayo sa kanyang kalooban, or makakaranas tayo ng mga consequences dahil sa ating mga pagkakasala, patuloy na pagkakasala, for sure makakaranas tayo ng pagdidisiplina at hindi ito parusa. Okay? Ito yung way ng Lord para bumalik tayo in alignment sa Kanya. Okay?
ito yung nangyayari sa mga anak ng Diyos. Pero pagkahin, wala ka pa dun sa step 1, yung sinasabi ko kanina that to believe, at nandun pa rin tayo sa corrupted being, it's a different story. Okay? Pero, I'm talking about dun sa mga naniwala at mga nabigyan ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Itong pagdidisiplina, yung mga pagsubok na dinadanas natin, inaalaw ito ng Lord para sa ating growth and maturity. Okay? At syempre, pag magulang, 'di ba? Hindi naman yan rejection eh. Ginagawa nila yung pagdidisiplina na yan out of love. Bakit? Because yung discipline nila, it is meant to guide, to refine our character, to strengthen us, to shape us, para mas mag-grow tayo sa kabanalan at sa pagsunod sa ating Lord. Tama? So, etong pagdidisiplina na ito, when we experience this, it is a sign of God's love para sa atin and an opportunity na pagkatiwalaan natin kung ano man po yung ginagawa ng Lord na pagpapabanal sa atin. Kasi parte yun yung pagdidisiplina na yun for us to experience yung kanyang goodness, yung kanyang faithfulness, mas ma-experience, mas maranasan natin yung kanyang presensya. Talagang hindi niya hahayaan na malid tayo astray. Ama. Okay? Parang yung mga hardinero, may tinatawag silang pruning. Ang ginagawa po nila doon, inaalis nila yung maghihinder doon sa halaman para mag-grow prosperously. Ganun din yung pagdidisiplina, no? And without this, we might remain in error. We might remain doon sa akala natin na okay lang. Kaya alam niyo ba, kasi lumaki ako na na kasama yung kapatid ko. At syempre, dahil nga malayo ang mama namin sa akin, ako yung taga-disiplina sa aking kapatid. At nung bata siya, nung hindi niya pa nauunawaan, nagagalit siya pag pinapagalitan ko siya. Pero, ang gusto kong maunawaan niya, kaya siya pinapagalitan, kaya siya kailangan disiplinahin, ay para makorek kung ano man yung character na pinapakita niya that is not good, no? So, that is love. Kaya nga sinasabi sa atin, di ba, ng mga bata tayo, naranasan niyo ba yun? Kapag pinapalo kayo, at sasabihin ng mga magulang natin, kasi mahal ka. Kasi, talaga ba? Bakit masakit? Pero minsan kailangan po talaga kailangan natin makaranas nung masasaktan tayo para magrema, para magkaroon ng impact sa atin. Parang recently lang may mga youth akong nakakausap inside and outside the church. At every time na parang sinasabi nila na hirap na sila, ganyan, ang laging lang sinasabi ng paalala ng Lord sa kanila, it is parang inallow ng Lord na maranasan nila yan para para mag-grow sila, para may matutunan sila. Okay? So same with us, kung ayun yung mga bagay na dapat nating i-expect now that na mga anak tayo ng Diyos, makakaranas po talaga tayo ng pagdidisiplina. At yung disiplina na yan, lalo na pagka-corrective discipline na yan, syempre masakit yun. Talagang makakaranas tayo ng great trial and great pain. Kasi minsan, consequence siya ng mga desisyon na ginagawa natin. Pero, sabi nga ni Pastor, hindi naman kailangan umabot doon. Kasi may tinatawag din naman na preventive na discipline. Alam niyo po yung, imagine niyo yung isang bata. Naalala ko yung yung inaanak ko. Sinabihan siya ng kanyang tatay. Parang naglagay ng ng thermos doon sa may table. Tapos sabi niya, mainit to ha, wag mong hahawakan para hindi ka kasi pag hinawakan mo yan, masasaktan ka, mapapaso ka. So, yun. Yung pag-i-instruct na yun, at kapag nakinig tayo, syempre, hindi tayo makakaranas ng injury. Hindi tayo mapapaso or hindi tayo masasaktan. Yung pagbibigay ng instruction, it is also discipline. It is called preventive discipline. At iniiwas tayo niyan para makaranas pa tayo ng
mahirap at masakit. Okay? Pero syempre, kailangan may tamang response. Kasi kapag hindi nagiging tama naman yung response natin, doon tayo makakaranas ng consequences. At may discipline pa rin, pero corrective discipline na. Hindi mo kailangan umabot sa masasaktan ka pa. Kailangan mo na lang talaga makinig dun sa guidance, dun sa instruction sa atin. No? So, that said, parte pala ng disiplina ng Lord yung kanyang pagtuturo sa atin sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, sa pamamagitan ng pakikinig natin ng preaching, o yung pag-attend natin ng equipping. So, kung hindi tayo interesado sa mga bagay na yan, mga kapatid, ibig sabihin, ang inaayawan natin ay yung disiplina ng Lord. Ibig sabihin, ayaw natin na lumaki tayo ng maayos. Okay? Kasi nga, ganun siya. Ganun siya magdisiplina. Sabi ko nga kanina, he is really a diligent father at hindi niya hahayaan na mapahamak ang kanyang mga anak. So, ang tamang gawin, ang dapat nating gawin ay makinig at pagkatiwalaan natin yung pagdidisiplina na ginagawa ng Lord sa atin. May it be preventive discipline, may it be the corrective discipline. Ang importante, matuto na tayong mag-respond ng tama kasi habang buhay tayo, there is hope. May pag-asa. We're still living in His grace. Salamat sa Lord sa patuloy na pag-extend niya ng kanyang grace sa atin. Sabi nga, di ba, nung unang weeks natin ng pag-aaral dito sa Speak Life, sabi doon, ang Lord, ina-extend niya lang yung fixed yung timeline niya. Pero ang pinaparanas sa atin ngayon ng Lord, patience niya. Binibigyan niya pa rin tayo ng time para mag-respond tayo ng tama dito sa ginagawa niya sa atin. Yung call niya sa atin, yung tawag niya sa atin. Pero dadating ang time na matatapos yan. Dadating yung time na mawawala na tayo ng choice. Dahil nandyan na yung judgment, nandyan na yung resulta, kung ano man yung effect ng ating mga desisyon, effect ng ating responses, kung magiging tama ba yung response natin or not. Meron niyang mga kaakibat na epekto, may mga resulta yan. So ngayon, sabi ko nga po kanina, we are also living in the dark world, parang kagaya ng karanasan ng Israel nung naisulat itong Isaiah chapter 60. At yung impluwensya ngayon, mas matindi, papalapit ng papalapit sa atin, di ba? Patindi ng patindi. Parang akala natin everything is so convenient sa atin, pero kapahamakan din pala yung dulot ng mga bagay na yan. Ngayon, ang Lord natin, for sure, hindi siya titigil na disiplinahin tayong mga anak niya. Dahil hindi pwedeng i-contradict ng Lord kung ano man yung nature niya. Hindi niya tayo pwedeng pabayaan. Hindi siya magne-neglect ng kanyang mga anak. The fact na tayo ay nakakapakinig ngayon ng mga ganitong mensahe, this is grace, this is discipline ng Lord para sa atin, paalaala ng Lord sa atin to check on ourselves. No? Ang Lord natin, He will always be involved dun sa ating mga ginagawa para sa ating sanctification, para sa ating growth and maturity. Pero, sabi ko nga po, kailangan mag-respond talaga tayo ng tama. Okay? We experience itong mga iba't ibang mga circumstances natin, mga challenges at mga trials. Bakit? Kasi kailangan lumabas tayo dun sa comfort zone natin. Kailangan mas lumalim yung pananampalataya natin at hindi yan mas lalalim kung nagstay lang tayo sa same na area. Hindi tayo lalabas dyan, mananatili lang tayo doon sa same character natin. Ngayon, kung ano man yung mga bagay na pinaparanas ng Lord sa atin, kung ano man yung mga bagay na ipinagkakatiwala ng Lord sa atin, may it be sa ministry man, o kung ano pa man na ipinagkakatiwala ng Lord sa atin, let us, mag-submit tayo doon sa pagkakatawag ng Lord sa atin. Kung kinakailangan
lumabas tayo dun sa comfort zone natin, gawin natin yung mga bagay na feeling natin hindi natin kaya, pero ang totoo, may inaalagaan lang pala tayong takot at mga pangamba, then, hindi tayo mag-grow. Parang ano lang yan muscles. Diba, pagka ina-exercise mo, dun siya mas nagiging strong. And so, ganun din. Every time na nahihirapan tayo, we experience difficulties in life, may purpose ang mga bagay na yan, bakit inaalaw ng Lord. Hindi lang, I'm not just talking about yung pagkokorek sa atin. Minsan, inaalaw din ng Lord na ma-experience natin yung mga bagay na yan para mas maging strong tayo, mas mas makita sa atin yung maturity na nire-require sa atin, no? May na ine-expect sa atin. Ngayon, ang Lord, patuloy niya tayong tinuturuan kung paano dapat na dumepende sa Kanya. Na patuloy tayong magtiwala kung ano yung paraanan niya para tayo ay manatiling Kanya. Okay? At kung other way around naman yun, kung nandun tayo sa sinasabi ni Pastor nung last week na nagde-decline in faith, ang gagawin ng Lord sa atin, i-restore niya tayo, kagaya ng pinangako niya. Pero syempre, kailangan mag-respond tayo ng tama. Okay? At itong mga bagay na ito na pinaparanas ng Lord sa atin, sabi ko nga po kanina, nandito pa tayo sa grace, sa mercy. Yun pa yung na-experience natin sa panahon na ito. At dahil nga ina-extend pa ng Lord yung, or pinaparanas pa sa atin ng Lord, ang na-experience pa natin ay yung kanyang Tagalog yun? Yung kanyang patience or yung pagpipigil niya. May it lead us into repentance, into the proper response. No? Bakit? Kasi yung hope na binibigay sa atin nitong ating inaaral sa mga oras na ito is mercy. It is not ang nais talaga ng Lord, ang will at ang direction ng Lord sa atin is for us to be restored, no? Niyayaang mapahamak talaga ang kanyang mga anak. So, therefore, kailangan mag-respond tayo ng tama in obedience, yung pagtitiwala natin sa ginagawa ng Lord sa atin, yung pagsunod natin talaga, no? Para hindi patuloy na mag-decline yung faith natin. And we are called to fix our eyes sa mga pangako ng Lord sa atin. Hindi, yes, nandito tayo sa fallen world, pero ang daming mga distraction, ang daming mga takot at mga confusion. Pero pagkatiwalaan natin na itong living hope na ito, He has the best plans for us, no? Hindi niya iaalay yung sarili niya kung ang plano niya para sa tao ay kapahamakan lang. Kaya, yung mga bagay na ito, nangyayari to sa atin. Kasi, nais ng Lord na ma-restore tayo yung relationship natin sa Kanya. Mas lumalim tayo, mas mag-grow tayo, at manatili tayo doon sa Kanyang kalooban. Bakit? Kasi while God has the best plans para sa atin, yung kaaway din naman, may goal din yan sa atin. Alam niyo yung goal niya, ilugmok tayo at hindi na tayo makabangon. Kaya, mga kapatid, kung tayo man ay nandito sa phase na iyan, ang sinasabi ng Lord, ako yung pag-asa, ako yung buhay na pag-asa. Pero kailangan mo mag-respond ng tama. Tanggapin mo kung yung pagdidisiplina ng Lord sa iyo para ma-experience mo yung restoration niya na ito. Kasi kung hindi tayo mare-restore, hindi rin tayo magpo-progress. Okay? Yung sinabi nung last week. At hindi enough na, lalo na sa mga kapatid ko dyan, hindi enough na nasa church tayo. Kung hindi yung sign na we're good, na we're okay. Nasa church man tayo or wala, kung ano man yung sitwasyon nasan tayo.
ang kailangan natin tignan ay yung kondisyon ng mga puso natin, yung kondisyon ng buhay natin. Kasi pag naging sensitive tayo sa kung ano talaga yung totoong kalagayan natin, dun natin ma-identify yung need natin. So, kahit na sobrang busy natin doing our ministry, doing the things that feeling natin mabuti sa harapan ng Lord, hindi siya sign of strength. Alam niyo yung totoong strength? Yun yung pag-admit na tayo ay mahina at tayo lahat ay nangangailangan nitong living hope na ito. So, it takes so much courage to admit na we are weak. And ang sinasabi ng Lord, tingnan natin kung anong katatayuan natin and seek help kung alam natin na kailangan natin yan. And para ma-identify natin yan, kailangan talaga i-check natin ang ating mga puso, ating mga sarili. At kung nandito naman tayo sa sitwasyon na habang nagsasalita ako ay may mga naiisip kayo na mga kapatid natin na nandito sa sitwasyon na ito, ang gusto ko pong sabihin at ipaalala sa atin, mangialam tayo sa isa't isa. Magpakita tayo ng pag-ibig. Yan yung lagi kong sinasabi din sa mga junior youth na nakakausap ko. Ito yung na-expect sa atin na mag-ibigan tayo at hindi pag-iibigan yung walang pakialamanan. Kailangan mangialam tayo sa kaligtasan ng isa't isa. Maging sensitibo tayo sa surroundings natin. Bakit? Kasi yung spiritual na tao, yung kanina, yung from being corrupted to being born again, yung mga totoong spiritual, hindi lang naman sila nag-decide na manalangin ng sinner's prayer. At hindi lang naman nila pinag-pray na, Lord, pumasok ka sa puso ko, at kung ano-ano mga ritual. Yung tanong doon, nagbago ba talaga yung puso mo? Or are you continuously changing? Bakit? Kasi yung evidence na we are truly converted at talagang nakaranas tayo nitong kaligtasan na in-explain ko po kanina. Hindi lang siya one-time event na nagrepent tayo, tinalikuran natin yung pagkakasala natin, then we're all good. Hindi. Yung evidence na talagang tayo ay truly converted, ay nagpapatuloy tayo into repentance. Okay? Sabi nga ni Pastor, hindi lang yan basta yung manghihingi ka ng sorry, tas iiyak ka. Hindi. It is more than that. It is really, an everyday na decision na tumalikod sa pagkakasala at mag-respond ng tama sa kung ano man yung pagkakatawag sa atin ng Lord. Ang totoong spiritual na tao, nagsistrive siya for growth. At kung alam niya na nangangailangan siya ng restoration, alam niya na kailangan niya ng tulong, nagsisik siya ng counsel sa mga taong alam niyang makakatulong sa kanya. Bakit? When we receive itong counsel na ito, anong nangyayari? We are being restored. At sabi ni Pastor, hindi ibig sabihin ng restoration ay nagpo-progress ka. Babalik ka lang kung saan ka saan ka first na kung saan mo ka naiwan, okay? So for example, nandito ka sa level na ito, tapos bigla kang nag-decline. Pag sinabing restoration, babalik ka doon. At kapag na-restore ka na, then that's the time na magpo-progress ka na. And so, sabi ko nga po kanina, itong mga bagay na ito na pinaparanas ng Lord sa atin ay, especially yung pagdidisiplina niya sa atin, ang end goal niyan is for our growth and maturity. However, again, check our hearts, check our response. Okay? So, sa akin pong pagtatapos, nawa na iparating kung ano man yung mensahe ng Lord sa atin ngayon. He is our living hope. He is at work even though nandito tayo sa fallen world, even though nasa darkest times tayo ng buhay natin. Hindi wrath yung final answer niya, no, sa sitwasyon natin. It is mercy. While you're still living, may pag-asa. Kailangan mo lang talagang sumunod. Kailangan mo lang talagang mag-respond ng tama. At nawa, yung maging source ng hope natin, yung talagang maging anchor natin, ay syempre, si Jesus Christ at ang kanyang mga salita. Bakit?
Kasi hindi siya pabago-bago ng isip. He is stable, He is sure, He is unchanging, He is the unchanging God. At pagkatiwalaan natin kung ano man yung plano ng Lord sa ating mga buhay. Bakit? Kasi for sure, He has the best plans para sa atin. At yung goal, ay yung end goal nun is always about our growth, our maturity, our healing, our restoration. Ang kalooban ng Lord ay maging wangis niya tayo, no? Kasi yun naman talaga yung plano niya sa sangkatauhan, kundi lang nakapasok ang pagkakasala. But we have already been redeemed. May ginawa ang Lord. But we must believe. And after that, may it result to obedience natin sa Panginoon. So, ngayon, sa gabing ito, we have been reminded na yes, we are living in the dark world, pero tayo na mga tinawag niya, kung maniniwala ka at magiging anak ka niya, magsisilbi ka ring liwanag dito sa mundo na ito na madilim at nawawalan na ng pag-asa. Okay? At talagang this world, it desperately needs itong light na ito. At tayo yung magsisilbing liwanag dito sa mundo na ito. Paano? Sa pamamagitan ng buhay natin na nagre-reflect nitong liwanag na nagmumula kay Jesus Christ. At sa pamamagitan ng mga salita ng Lord na patuloy na dapat mamutawi sa ating mga bibig. So it all boils down na kung gaano kahalaga yung pag-aaral. No, sabi ko nga po kanina, parte yun ng pagdidisiplina ng Lord, yung pagtuturo niya. So, patuloy nating saliksikin yung mga pinangako ng Lord, yung kanyang salita. Patuloy natin saliksikin kung ano ba yung plano ng Lord. It is already written. Kumpleto yung Bible. Detalyado. It is timeless. Kahit ano pang sitwasyon meron tayo ngayon, nandyan yung sagot. Okay? So, nawa po ay na ibigay yung nararapat na mensahe para sa gabing ito. Nawa po ay marami po tayong natutunan. At dito ko na po tatapusin ang aking short exhortation sa gabing ito. So, samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, dahil tunay nga ikaw ang aming buhay na pag-asa. Salamat, Lord, sa ginawa mo para sa amin, sa pagpapamalas mo ng greatest form of love that is sacrificial. Salamat dahil binigay mo ang iyong sarili para sa aming kaligtasan. At dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, Lord, na ikaw po ang magbigay ng desire, ng faith sa bawat isa na makakapakinig nitong salita na ito, for us to experience this free gift of salvation, this free gift of eternal life. And so, maranasan namin ang iyong pagdidisiplina, maranasan namin kung paano mo kami palalakihin bilang iyong mga anak. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy naming lakaran ang iyong kalooban at dalangin namin na especially sa mga tao na nakakaranas ngayon ng dark times sa kanilang mga buhay, may this message bring light sa kanila, bring hope para sa kanila, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang patuloy na humipo at humawak sa kanilang mga puso. At dalangin ko, Panginoon, na magsilbi itong kalakasan para sa mga nangangailangan nito. Especially sa mga tao na nagsisik na maranasan ka, especially sa gabing ito. Salamat, Lord, sa gawain ito ng Speak Life. Salamat po, Panginoon, sa mga nagstay, sa mga nakapakinig. Salamat, Lord, dahil walang sawa mo kaming pinapaalalahanan sa pamamagitan ng ganitong gawain. Dalangin namin, Lord, na hindi masayang kung ano man po, Lord, yung mga naririnig namin. At maging totoo ito sa aming mga buhay. Dalangin namin na though we are living sa dark world na ito, ay kami yung magsilbing liwanag, Panginoon, sa mundong ito na ngailangan ng hope, na ngailangan ng
pag-asa na ngailangan ng Diyos na makapangyarihan, kayang magligtas ng tao at kayang mag-shift ng mga sitwasyon namin kahit na we feel hopeless sa mga bagay na ito. Salamat Lord dahil sa pag-ibig mo sa bawat sa amin. Alam po namin na hindi aksidente ng mga bagay na narinig namin sa gabing ito. Sa'yo po namin binabalik ang pinaka mataas na paborito sa salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, ngayon naman ay dumako tayo sa shout out. Wait lang. Music tayo. Lang. Okay. So you're in the mood for season street. Sige, shout out. Dako na po tayo sa shout out. Nasaan ba ang listahan? Wait. Ang tagal eh, no? Sorry na po. Pero maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pakikinig, sa pagstay. Stable yung viewers natin kanina, 23, 24. Thank you so much po sa inyo. Patuloy po tayong sumubaybay at sumuporta sa ating gawain. 4 days na lang! So, ayan, shout out syempre sa ating mga naggagawang mga pastor ng Pio Duran, Pastor Carl, hello po. Sa Badian, kay Pastor Bong. Sa Tapel, kay Pastor Vicente at Pastor Berting. Sa Burias, si Pastor Al. Sa Dulong Crusher, si Pastor J. Hello po. At syempre, sa main church, dito sa Antipolo, Pastor Aldwin and Pastora Mirna. Salamat po sa inyo. Okay, ngayon, move forward sa mga outreach station natin. Sana nakapakinig sila, mga taga Mendoza, Pinagmisahan, Veterans Padilla, Tanay, Binangonan, Cubao, Burias, at sa BS Japan. Napaka-supportive kong mga tita. Salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay. Ayan, sa mga youth natin na masipag magtag, mga taga Bicol, mga taga Antipolo, kay Kuya Russ, sa aming youth director, Brother Roger, kay Chris, kay Sister Vicky, kay Lai, kay Denden, hi Denden, kay Ella, kay Janet, kay Buntis, hi Buntis, kay Mama. Ayan, pabiyahe si Mama, pauwi na siya ng Pilipinas, may mama ko ngayong Pasko. Kay Leia Joy, salamat sa mga coordinators ulit, Leia Joy, Ana, Pastora Mirna, sa inyong masipag talaga na paglilid dito sa ating gawain. Yan, kay Charlene Pepito, hello po. Kay Ate Jess, kay Sister Wen, kay Mama Chi, na napakasipag magtag din yan at sumasagot pa yan sa mga tanong. Kay Marvin Abuid, kay Ryan, parang di ko kasama kagabi si Ryan. Si Rona, hello sa inyo. Kay Melot, kay Kuya Jeff, kay JJ, kay Sister G, kay Mami Lot, kay Tito Nad. Hi, Tito Nad! Ayan. Kay Brother Jerry, kay Sister Lea Floron, ng Dulong Crusher. Hello po. Kay Sister Irene Kida. Ayan, mga taga-Japan yan. Tapos si Andong. Hello po sa inyo. At sa mga hindi rin po namin nabanggit pero nakinig, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, pagsubaybay. God bless everyone. Advance Merry Christmas po sa bawat isa sa inyo. Ako po yung namamas ko. Ayan. So, bukas, day 97. Sino bang speaker? Kikita ba natin? Sinong speaker for tomorrow? Wait lang, hanapin natin. Ha? Uy! Okay, bukas daw po ay si Pastor Carl at si RJ, ang Sandigan Brothers. Ayan. So yun, patuloy po natin silang suportahan at subaybayan. Maraming salamat po sa inyo. Good night, everyone!